Last time I was here on the Sunday morning service, I didn't really preach a message. Agsamyaging gayon nga namin din nga Domingo po to nga namin diri wala din sa nakawali ato. But today I have a message for you. Apan karong buntaga kay naa siya mensahe para sa inyo And I want you to know it's going to be a really hard, challenging message. Ug gusto niya ipaabot sa matag usa kanato nga kini nga mensahe usa ka gahi ug makahagit nga mensahe. And please excuse me, I'm not one who can just sit here in one place. I have to roam around. Ug mangayo sa daan o kanang pailog ninyong tanan tungod kay dili siya katong sama sa usa ka magwawali nga kaya niya magpuyog sa usa lang kadapit na kinahanglan gyud siya nga maglakaw-lakaw. What do you guys call it? Sorry. Suroy. I always say sorry, but it's suroy. to roam around. Yeah. Kinahanglan siya nga magsuroy-suroy. So when I heard 3 months ago that I was coming back here, I began to pray and I began to ask the Lord, what message do you want to bring to the family here in Quezon? So tulo ka bulan na ang milabay, sugad nga nakadawat siya sa imbitasyon sa pagbalik diri sa Quezon kay nagsugod siya sa pagpangutana sa Ginoo kung unsa ang gusto nga ipaabot sa Ginoo sa ato ang pamilya diri sa Quezon. And whatever the Lord tells me to preach, that's what I must preach. No, so kung unsa ang giingon sa Ginoo sa iya, mauusab ang iyang iwali. And it's going to challenge every one of you. Ug kini makahagit gayud sa matag usa kanato. I don't care if you're the pastor, I don't care what your title is, I don't care if you're on the worship team. If you're in this building, I'm talking to you. Amen. So dili gid siya igsapayan kung unsa ang atong posisyon atong tawag or kung kinsa man ta. Apan, kung nakakadinhi igsuon ni ini nga building, kay para yun sa imo ani nga mensahe. Apil mi ana. But before I start, I want you to know, we have to tell these hard messages through the Word of God. Amen. But for me, there is no condemnation, there is no judgment intended for anybody here. Amen. No, so gusto po niya ipaabot sa matag usa kanato nga naa diri karon igsuon nga kinahanglan gyud nato iwali ang kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo apan dili ni tungod kay gusto namo nga magdala og pagbati nga ikaw gikondena, gipaig-an or gipadunggan or para nga mabati nimo gipakasad-an ka. I don't even know most of you. No, kay kadaghanan ninyo nga naa diri wala ni nakailang. I don't know what this church is like. No, wala mi kabalo kung unsay dagan sa inyo ang panibahong diri or unsay dagan niini nga simbahan. But in a general sense, in the body of Christ around the world, we have serious problems. No, apan kung atong lantawon igsuon sa tibuok nga lawas ni Kristo, sa tibuok nga kasimbahanan sa tanang mga nasod igsuon, kay makita gyud nato nga naa gyud mga seryoso nga mga problema. We are in desperate need for reformation in the body of Christ around the world. No, ana kita desperado nga panginahanglanon nga mahitabo ang usa ka reformasyon or kabaguhan igsuon sa tibuok nga lawas si Kristo sa tibuok kalibutan. And igsuon, reformation means that we need to change. No, kung mag-isgot ta sa pulong nga reformasyon, nagpasabot ka na nga atong giila nga nagkinahanglan gyud ta og kabaguhan. Kinahanglan ta og kausaban. There's a lot of things that we're doing that's right. There's a lot of things that we're doing that is seriously in error today. No, so sa ato ang pagkakristohanon daghan man tang mga ginabuhat nga insakto, apan daghan usab sa ato mga ginabuhat nga seryoso nga may kasaypanan. So we're told in the Bible to seriously warn and bring correction to the body of Christ. Amen. So sa Biblia igsuon kay ginatudluan ta sa Biblia nga kinahanglan pud ta nga magdala og pagpasidaan og seryoso nga pag-insakto sa tibuok kalawas si Kristo. And how many know we need correction? Pila man nato diri nga nakabalo igsuon nga nagkinahanglan ta og pag-insakto. No, kinahanglan ta insaktohon pud no? You ain't corrected me, man. See, the Lord says, if I don't correct you, He says, you're not my children. Noon. Diba sa Biblia, giingon sa Biblia igsoon, ya kung dili ka badlongon,
kung dili ka insaktuhon, wala siya nahigugma sa imo. I want you to know, as a spiritual father in the body of Christ, I deeply love the church. I deeply love the Christians. I deeply love the body of Christ. Amen. But Igsoon, we need to make serious changes. We need to recognize, as individual Christians, we need changes, and we need to recognize as organizations, denominations, whatever, that we need serious change. Panisip usa ka espirituhanong amahan igsoon sa iyang kasing-kasing kay lalo mangiyang paghigugma para sa tanang Kristohanon, para sa matag usa kanato igsoon. Pero kinahanglan gyud nato ilhon sa atong mga kaugalingon, isip nga Kristohanon, isip nga pundok sa mga katawhan sa Dios, isip usa ka organisasyon nga aduna gayoy gikinahanglan nga mga kausaban nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. So, are you understanding? Nasabtan ba nato igsoon? Thank you. Salamat. Praise the Lord. Amen. So just know, I love the body of Christ. I am the body of Christ. And these messages, I am just as accountable and I'm just as responsible to the Lord to obey what the Lord directs us to do. Amen. So hinumdumi igsoon, yan higugma siya sa lawas ni Kristo igsoon. No wala dili ni sa mensahe sa pagkondenar tungod kay kung iyang ikondenar ang lawas si Kristo, kabahin man siya sa lawas si Kristo, apan iyang giila nga aduna siya itulubagon na tubangan sa Ginoo. Amen. So what we're talking about, this is a day of examination. This is a day of self-examination. So ang atong ginaiskutan karon igsoon kining adlaw kay usa kini kaadlaw sa pagsusi sa atong mga kaugalingon. We are in the valley of decision, Igsoon. Naata karon igsoon sa walog sa desisyon, sa paghimo og desisyon. We're at a crossroads right now. Naata taliwala igsoon sa duha ka dalan diin nga aduna kitay pagpili kung asa ta moagi. Are we going to go right? Are we going to go left? Are we going to follow God with the whole heart? Or are we going to follow the world? Nakakaroon igsoon tumatuma sa dalan diin nga kung magpili ka kung asa ka moagi. Diri ka padulong sa tuo or diri ka padulong sa wala. Mopili ka kung imo magyud nga sundon ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing o dili. So what I'm talking about, Igsoon, what it boils down to is what is your level of commitment to Jesus Christ. No, so ang nilugdangan ani nga mensahe igsoon kay usa ka pangutana nga ikaw magatubag sa imong kaugalingon unsa man ang imong level sa imong pagtugyan sa imong kaugalingon o sa imong pagkumitar diha kang Ginoong Jesucristo. God wants your heart. He wants your whole heart. He wants your whole commitment. Okay, ang pangayo, ang gusto nga dawaton, ang gusto sa Ginoo igsoon, ang gusto ni Jesus gikan sa imuha. Kaya ang imong tibuok nga kasing-kasing ang tibuok nimong pagkumitar. We're not to serve men. We're not to serve an organization. We're not to serve a denomination. We're to serve the one and only Ginoo, the Lord Jesus Christ. He is the head of the church, and we are the body. Amen. No, kay dili wala ta nang alagad igsoon og tawo, wala ta nang alagad og leader, wala ta nang alagad og organisasyon o denominasyon, apan ang atong gialagaran ang bugtong nga naginusara nga ulo niining atong lawas kita ang lawas ug si Jesucristo ang ato ang ulo. And how many know that we're in the 7th church age? We are in the church age of Laodicea. No pila man nato diri nga nakabalo igsoon nga naa na ta sa ikapito nga panahon o panahon sa iglesia nga mao ang panahon sa simbahan sa Laodicea. Revelation chapter 3. No, kung mabasa na nimo diha sa pinadayan We're in the last church age. Bot pasabot naa na ta sa katapusang kapanahonan sa simbahan. And Jesus Christ himself, he warned the last church age. And he said, you are lukewarm. No, unya si Jesus igsoon nagpasidaan sa katapusang kapanahonan nga simbahan nga mao karon ang atong gikinabuhi nga panahon igsoon nga mao ang panahon sa simbahan sa Laodicea iyang gipadlo iyang giingnan nga ikaw bugnaw init-init. And I can tell you the body of Christ today, generally speaking, is lukewarm today towards Jesus Christ. Lack of commitment, lack of heart for Him. No, so makita nato igsoon nga sa kinatibukang lawas ni Kristo sa tanan nga sa tibuok kalibutan makita nato nga ang estado di ay sa lawas ni Kristo ang atong paghigugma, ang atong pagkumitar sa atong kaugalingon diha kay Jesus kay nagdagaang ang atong gugma bugnaw-bugnaw init-init.
Here's what the Lord said about the Laodicean church. He said, you're poor, you're blind, you're naked, you're needy, and you don't even know it. No, kung sa giingon ni Jesus igsoon sa simbahan sa mga taga-Laodicea, ikaw buta, ikaw hubo, ikaw walay makita, apan wala ka nasayod niini. You see this, igsoon. But if that's you, if that's me, we don't have to stay that way. We can. Today is your day to make a commitment. Are you going to go all the way with Jesus, or are you going to go the other way? Amen. No, kung ikaw ni igsoon, kung imong naila sa imong kaugalingon nga ako na, nakarelate ko, bugnaw-bugnaw, init-init ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo, wala akong gakalayo para kang Ginoong Jesucristo, igsoon, adunay paglawom tungod kay pwede gyud kaayo nga dili ka magpabilin diha nga estado. Tungod kay kung pilion nimo ikaw magpili sa imong kaugalingon igsoon, kung mga lagad ba ka kang Jesus sa tibuok mong kasing-kasing o dili. And I want to make no mistake here that I'm talking about spiritual life or spiritual death today. No igsoon, ayaw kasayop tungod kay ang atong ginangisgutan niining adlaw espirituhanong kinabuhi ug espirituhanong kamatayon. Are you understanding, igsoon? Nasabtan ba nato igsoon? I say this in all love and honor and respect because I care about the body of Christ. Iyan ang ginasulti igsoon diha sa tibuok nga gugma, pagtahod ug pagrespeto tungod kay nahigugma siya sa lawas si Kristo. Okay, so if you will allow me, I'm going to go through some hard scriptures today. No, so kung mutugot ka igsoon, kaya agian nato ang pipila ka mga gahi nga mga bersikulo. We don't like these kind of scriptures sometimes, Pastor. Di ba usahay kay dili ta ganahan sa mga gahi nga mga bersikulo, no? Sakit. But it's the scripture, it's the word of God. Amen. It's Jesus Christ. Amen. Apan ang tibuok kasulatan igsoon mao ang pulong sa Dios, si Jesus mismo. Okay, let's start in Colossians 1:28, please, and I'm reading out the Amplified. So diha ta sugod sa Colosas 1:28. So iya ginabasa kay amplified nga version. I like the Amplified Bible. Ganahan siya sa amplified nga Biblia. And what it does, it takes original Greek and Hebrew and it just takes the words in the scripture and expounds on it to help give better understanding of the meaning. No, so ang hubad nga amplified kay gikan sa original nga Griego ug Hebrewhanon nga pagsulat, mas ginapalapad niini ang original nga ang kung unsa ang buot pasabot sa mao nga teksto. So here what we see, Ikson, him meaning Jesus Christ, we preach and proclaim, warning and admonishing everyone and instructing everyone in all wisdom, comprehensive insight to the ways and purpose of God, that we may present every person mature, full-grown, fully initiated, complete, and perfect in Christ, the Anointed One. Siya nga among giwali, nga atong giwali ug giproklamar, nga nagpasidaan ug nagtudlo sa matag usa ug nagmatuto sa matag usa diha sa tanang kaalam sa komprehensibong pagpanabot sa mga pamaagi ug mga tumong sa Ginoo aron nga atong mapresentar ang matag tawo nga hamtong tibuok, mitubo, kompleto ug perpekto diha kang Kristo nga dinihugan. Watch this, because if they put up the interpretation, you don't need to say it. Oh, okay. Okay, but some of them don't have it. Yeah. Okay, just letting you know. Thank you. Okay, so let's examine what's this about. So ato ang susihon ang sibon pasabot ani. Well, the first thing we see is we're preaching Jesus and we're proclaiming, and it's okay to bring warnings and admonishment and instruction to the body of Christ. Can we all agree on that? So sumuyon ba tayo igsoon nga sumala ani nga bersikulo kay atong ginawali si Jesus ug ang atong pagwali kay dili lamang kutob sa pagtudlo o naghatag pud ta og mga pagpasidaan ug mga pagpasundayan. Hello, can we agree on that? Muyon ba tayo igsoon? Is the word of God perfect and infallible? Ang pulong ba ni Jesus igsoon, ang pulong ba sa Ginoo kay perpekto ug dili masayop? Amen. Let me tell you, one of the biggest problems today in the body of Christ is hardly any Christians even know what it says. Hardly any Christians even read and study the Word. They don't know it for themselves.
they're depending on their knowledge to come once a week on Sunday morning. Usa That's sa a huge issue. Usa sa seryoso ug dako nga problema isu nato sa lawas si Kristo karon igsuon. Kay kadaghanan, mayoriya sa populasyon sa mga Kristohanon, wala nakabalungon sa isulod sa ilang Biblia. Tungod kay walay basa-basa ug wala nagukab sa ilang kaugalingon nga Biblia ug nagsalig lamang sa kung unsa ang iwali matag Domingo. Ikson, how can we understand instructions when we don't have intimate relationship with the Lord? When we don't read His Word, we don't take the time to build relationship with Him. Kung unsa man nato pagsabot, kung sa ang sugo sa Ginoo igsuon, kung wala tay suod nga pakigrelasyon sa Ginoo, kung wala ta nagahin og oras ug panahon para nga magtuon ug magbasa sa iyang pulong. We hear messages week after week. We probably don't even remember the message what was spoken a week ago. No, kada semana makadungog ta og mga wali, kada Domingo makadungog tag wali ug gani tingali sa miagi nga Domingo wala na ta kasabot, wala na ta nakainundo. Kung sa tong giwali sa miagi nga Domingo. Pastor Cloyd, he gave a great message this morning. No, si Pastor Cloyd ang iyang giwali karon nindot to. But what good will the message do us if we don't apply it in our life, Iksoon? Pero bisan pag unsa kanindot igsoon, unsa may makaayo sa unsa kanindot nga wali kung dili pud nato i-aplikar sa atong kinabuhi. That's why Jesus said, those who have ears to hear, let them hear. No mo lang si Jesus nagingon siya sa matag sumbingay niya nga iyang ginaingon nga kadtong mga may dalunggan papaminawa sila. Iksoon, the Word of God is perfect. Ang pulong sa Dios perpekto. And if we diligently apply it in our life, it will work in our life. Ug kung kita makugihon sa pag-aplikar sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi igsuon, makadawat gayud kita sa mga benepisyo niini. But if we choose to just hear a message and never apply it in our life, and then we wonder why there's no change. Apan, kung magsige ra tag paminaw og mensahe igsuon tapos wala nato gi-aplikar sa atong kinabuhi, mao nang dili ta dapat matingala nganong wala na usab ang atong kinabuhi. I go to lots of churches. I've been to hundreds and hundreds of churches around the world. Sa tibuok kalibutan daghan na sa mga naadtuan, gatusan nga mga kasimbahanan ang iyang naadtuan. I've been into hundreds of churches here in Mindanao. Gatusan na usab ka mga kasimbahanan ang iyang nabisita diri pa lang sa isla nato sa Mindanao. And often I'll ask the congregation to be honest. Nya kasagaran mangutana siya sa kongregasyon kung nga magpatinud-anon. And I'll ask, how many of you don't have peace in your life? Nya mangutana siya, ngani niya pangutana, pila man ninyo diri nga kanang walay kalinaw sa inyo ang kinabuhi. You worry a lot. No nga, sige mo kabalaka. You have fear. Nakay kahadlukan. Fear, how am I going to eat? What am I going to wear? No nay kahadlok nga unsa may akong kanon, unsa imong suoton, How am I going to live? unsa na akong pagkinabuhi. Worry, fear about everything. No kabalaka, kahadlok sa bisan unsang butang. And almost everywhere I go, I'm telling you, Pastor, like 80% of the people that raise their hands in the church, Nya they have no peace. They have no peace. Bisag asa sa padulong, halos 80% sa mga tao sulod sa simbahan. Muisa sa ilang kamot nga moingon nga ako wala ko'y kalinaw, sige kong kahadlok, sige kong kabalaka. You understand, Iksoon? Nasabtan ba nato igsoon? No joy, No, kana bang walay kalipay, no peace, no love. walay kalinaw, walay gugma. We just go to church week after week, but no real change takes place in our heart. No, kada semana na sa simbahan, matinud-anon nga nagasimba matag Domingo pero wala kay tinuray nga kausaban sa kinasuluran sa kasing-kasing. It's not supposed to be that way for us, No, Iksoon. pero dili man unta dapat ingana atong kinabuhi igsoon. We're supposed to be living this abundant life in Jesus Christ. No, kay ang gitakda sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga abundansya diha kang Kristo Jesus. And Jesus said, I came to give you peace, my peace, not the peace like the world can give. And that peace and love and joy in the Holy Ghost is available to every single one of us. Amen. Ug si Jesus miingon igsoon, di ba sa iyang pulong miingon siyang miani ako alang sa paghatag kaninyo sa akong kalinaw. Akong kalinaw nga kini nga kalinaw kalipay igsoon ug gugma available para sa matag usa kanato. Are you there, Iksoon? Napakadiha igsoon. Come on, you're loved. Amen. God loves you more than I can
but I love you. Amen. Gihigugma ka pag-ayo sa Ginoo igsoon, labaw pa sa iya pagigugma pa nahigugma usab siya sa imoa. Every single one of you has a destiny and you have a calling on your life. God created you and had you be born for such a time as this. You have a purpose, but the majority of the church does not even know what their purpose is or even why they go to church. Hinumdumi igsoon nga nakay tawag, naay kapalaran nga gitakda ang Ginoo sa imoa. Apan kadaghanan gihapon sulod sa lawas si Kristo. Kay wala na kabalo unsa day akong tumo, unsa day ako ang gamit isip nga Kristohano nganong isimba man ko. We go to church it's because it's a ritual, it's the thing to do. No nga kadaghanan sa mga nagsimba nagsimba lamang tungod kay usa kini ka ritual or usa ka naandan nga butang nga ginabuhat. We're still trying to earn favor with God. No nga, panglantaw nato sa pagsimba kay mura ba musimba ko kay para paboran ko sa Ginoo. And God said, why do you worry about what you're going to wear, what you're going to eat? Seek first the kingdom of God, and all these things will be added to you. Number one, we need to change our priorities and seek God first. No, ang Ginoo so nagapangutana ka nato ano, mabalaka ka man sa imong suoton o sa imong kanon. Unaha magpangita ang harian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong igadugang na lamang kini. Una, importante kaayo nga ato ang usbon ng atong prioridad nga ang Ginoo gyud may una nato nga pangitaon. So it says here, Exodus in verse 28, that insight into the ways and purposes of God, that we should know as Christians what pleases the Lord, what is the ways of God, what is the purposes of God, and then do our best to obey Him. Ang importante igsoon nga masabtan nato ba ang pagpanabot sa mga pamaagi sa Ginoo nga Lord, unsa di ay ang makapahimuot sa imoa. Unsa may makapalipay sa imoa Lord, and unsaon man ako nga mapahimuot ka nako. So what is the purpose of the leaders? What's the purpose of Fivefold? What's the purpose of pastors? It's to present every person mature, full-grown, fully initiated, complete and perfect in Christ, the Anointed One. It's our responsibility to present to Christ, to present Amahan, you as mature, fully grown adult Christian. Amen. No, so unsa man ang tumong di ay unsay gamit di ay unsa di ang trabaho sa mga leader sa simbahan, sa lima kapilo, sa gitawag sa lima kapilo ug sa mga pastor. Trabaho nato igsoon nga mapresentar ang matag tawo sa atong iglesia nga hamtong hingpit nga perpekto sama kang Hesukristo nga nituo nga mga alagad sa Ginoo. Ixon, I'm sorry, but we have people sitting in the church 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Still don't do nothing. Do nothing. Have no intimate relationship with God. Do nothing to help build the kingdom of God. Don't know their purpose. And they're still Christian babies after being in church for many years. Too many batas in the church. Pasayloa igsoon pero daghan gihapon hangtod karon 5 ka tuig pulo 20 ka tuig na nga nangalagad sa Ginoo apan wala ni tubo nagpabilin ra gihapon nga bata nagpabilin nga baby wala gihapon nagamit sa Ginoo para sa pagpalapad ug pagpatubo sa giharian sa Ginoo. Are you still there, Ixon? Naa ba ka diha igsoon? I love you. Nahigugma siya sa imo I want you to fulfill your destiny. Nung gusto niya nga matuman nimo kung unsa ang kapalaran nimo. Do you know that many people sitting in church today will go to hell? Kabalo ba mo nga daghan gihapon nga bisag naglingkod sulod sa simbahan karong adlaw moadtong impierno. We don't believe that, do we? No, siguro dili ka motuwa na. Oh, but the Bible says so. No, pero ang Biblia mao kanang ginaingon igsoon. Because it doesn't make you holy because you go to church. Kaya ano igsoon, dili agi kay hinimba ta balaan ta. It doesn't make you right with God because you come to church once a week. No, dili ang atong pagsimba makasa sa kasimana mao'y naghimo nato nga insakto ang atong relasyon sa Ginoo. I meet people all the time say they're Christians. They identify as a Christian. No, kanunay siya makakita, makaila og mga tawo nga moila nga siya Kristohan, moingon nga moangkon sa iyang kaugalingon nga ako Kristohanon ko. You get to know them around their homes, No, pero mailahan nimo siya, their lifestyles. mailahan nimo siya kung Kristohanon ba gyud diha sulod sa iyang And balay. I'm talking about pastors. I'm talking about leaders in the church. No? Mga pangulo sa mga simbahan. Makita nimo kung ang pagpamatuod sa ilang pagkakristohanon mao ang itsura, ang estilo sa ilang pagkinabuhi. How many pastors do you know, Pastor?
How many pastors are you aware of that are married and they're in adulterous affairs right now? No? Have you ever heard of any pastors in the Philippines? They're living homosexual lifestyles. And they're married and they're having adulterous affairs. And they're up here preaching in the pulpit and everybody knows what they're doing. But no one will say anything to them. Nobody will correct them. And they just keep allowing them to come to the pulpit. Pila nato diri so nya natay na ilhan nga mga alagad sa Ginoo pastor nagatindog sa pulpito pero kabalota unsa ang estilo sa ilang pagkinabuhi no ilang giangkon nga Kristohanon sila dili para paghukom igsoon apan ato lang gihulagway ba nga naay mga nagtindog sa pulpito nagtawag sa ilang kaugalingon nga alagad sa Ginoo nagwali apan ang estilo sa ilang pagkinabuhi kay nagkinabuhi nga makasasala kabalota nga ang pastor na ikabit or tingali nagkinabuhi nga daw nasama sa kabayot, pero minyo siya. I've been to many churches. They have worship teams. They choose worship teams based on talent. And knowing that many people on the worship team are they're committing fornication, they're living a live-in partner, they're not married, or they know that somebody on the worship team is practicing homosexuality, but they allow them up into this holy pulpit to live that lifestyle and nobody ever corrects them. Nasa mga simbahan po na bisita nga nahibawan niya nga ang pastor or ang leader ang mga leader sa simbahan gitugutan lang ang motongtong sa worship team bisan og nagkinabuhi nga makasasala nga sexual no nagipon-ipon napagani isa nga gitugutan lang nila nga usa sa ilang worship team nagkinabuhi sama sa kabayot nagpadayon sa sala sa pagpakabayot no pero gipasagdaan lang walay giting walay gisulti wala gibadlong wala gitabangan nga makagawas gikan ana nga pagpakasala. And what we'll hear is, don't judge me. Don't judge. Don't judge. You ever hear that? Then kasagaran nato madunggan kay iyo panghukom. No, I'm not judging the person. I'm judging the sin. Amen. Wala na to gihukman ang tawo igsoon apan ang akong gihukman ang iyang sala nga gibuhat. If we really love God and we really love people, if we know people who are living a lifestyle of sin, we will tell them. Correct. We will warn them. We will try to correct them. We'll try to help them because we care about them. It's not judgment. Amen. Kaya di ba kung tinuray nga nahigugma ta sa Ginoo, ug nahigugma ta sa tawo igsoon nga nailhan nato, nakabalutag gabuhat sa usala. Kung tinuod ka nga nahigugmaan ang tawhana, badlungon nimo siya. Imo siyang ingnon nga undanin na. No, tabangan ka na kung saan na makagawas kagikan ana nga sala kay nahigugma ka sa iya. Dili ka gusto kung asa sa padulong. Okay, Colossians 2 verse 6, please. Colosas 2:6. Thank you, Iksaon. Amen. God's going to do something here today. Amen. Ang Ginoo igsoon na siya buhaton karong adlaw. He wants you. He wants all of you, Iksaon. Amen. Gusto sa Ginoo nga maangkon ka igsoon ang imong kinatibukang ikaw. He doesn't want half of you or a part of you on Sunday and then the rest of the week we live like the devil. No dili gusto ang Ginoo igsoon nga katunga nga Domingo lang kaniya maangkon unya Lunes hangtod sa Sabado ang atong pagkinabuhi sama sa yawa. So, as you have therefore received Christ, even Jesus the Lord, so walk, regulate your lives, and conduct yourselves in union, in conformity to Him. Amen. You see that, Iksaon? No, so mabasa ba nato na igsoon? So we're not supposed to conform after men. We're not supposed to just conform after some organization. We're to conform after Jesus Christ. Our standard is Jesus Christ, Iksaon, and nothing less than Jesus Christ. Amen. No dili ta dapat mahimong makumporme igsoon sa sumbanan sa tawo, kay wala ta nang alagad og tawo apan ang atong sumbanan kay si Jesucristo. Verse 7. Have the roots of your being firmly and deeply planted in Him, fixed and founded in Him, being continually built up in Him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you were taught, and abounding, overflowing in it with thanksgiving. Amen. You see it, Iksaon. See, there's a progression. We're supposed to be growing in our relationship with Christ, not staying stagnant. Natin dapat pagtubo sa atong pagpangalagad igsoon isip nga Kristohanon. Dili ta dapat nagpabilin nga natanggong lang sa kung asa ta. We have a problem, Iksaon. Natay problema. Many of us think that success in the church is filling the chairs. Nung nagtuo ta, daghan ka nato ang nagtuo
nga ang kalampusan sa simbahan kay nakadepende sa kapuno sa atong mga lingkuranan. My organization, my church. No, ang atong panglantaw sa atong organisasyon. We're successful because look at how many people we have sitting in our chairs every week. No, nagatuo ta nga daghang mga nagatuo nga ay malampuson mi sa among organisasyon, sa among simbahan tungod kay sa gidaghanon sa naglingkod sa lingkuranan. But no, Igsoon, that's not success. Pero dili ka na ang simbahan sa kalampusan Igsoon. Success is how many sitting in the church are conforming to Jesus Christ. How many sitting in the church have intimate relationship with the Lord, look like Jesus, conform to His will and His way. Amen. No, kay ang tinuod nga kalampusan Igsoon, kay nakadepende siya nga niining mga naglingkod sa atong mga lingkuranan. Pila ani nila ang nakumporme na sa kabubuton ug sa panagway ug sa imahe ug pamatasan ni Jesucristo. Pila ani nila ang adunay suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. Pila ani nila ang nagtubo ug naghinay-hinay nga nahimong sama kang Jesus ang ilang kinaiya. How many people are sold out for Jesus? Nung pila gaha sa atong On fire for Him. Pila gaha sa atong katawhan ang tibuok yun ang ilang kasing-kasing para kang Jesus, ang nagkalayog yun para kang Jesus. Anything less is unacceptable, Igsoon. Nung kay para sa Ginoo Igsoon ang bisan unsa nga ubos ni ana dili madawat. Verse 8. Sa 8. See that no one carries you off as spoil or makes you yourself captive by so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense, following human tradition, men's ideas of material rather than the spiritual world, just crude notions, following the rudimentary and elementary teaching of the universe, and disregarding the teachings of Christ the Messiah. Hallelujah. One of the biggest problems we have in the church is disregarding the Word of God. Nung usa sa pinakadako nga problema nato sa lawas si Kristo Igsoon kay mao ang pagsalikway sa pulong sa Ginoo. We like to take our ideas and go, I like this. I like what this says. This is a blessing to me. I want the blessings of God. The problem is so many want the blessings of God, but few want the responsibilities of building the kingdom of God together. Nung kinaanag ta ba isip mga Kristohano na natay kinaiya bitaw nga natay paborito nga mga bersikulo tungod kay kini mo ni akong paborito nga bersikulo kay naghatag din ako og panalangin. Pero katong mga bersikulo nga gahig-gahig nga mo'y naghatag nako nga ingon nagsugo nako nga nako responsibilidad dili ko ganahan ana. So problema gyud sa lawas si Kristo Igsoon tungod kay ganahan ta sa panalangin pero dili ta ganahan sa responsibilidad isip sa Kristohanon. So what is the command of Jesus Christ? What's the command about making disciples? Noon sa man ang sugo ni Jesus Igsoon may tungod sa paghimo og mga tinunan. Go Lakaw into ngadto sa all the world tibuok kalibutan and do what? o maghimo og Hello? maghimo og mga Anybody? disciples. Go into all the world and make disciples. Amen. What we're doing is going into all the world and making converts. No, apan ang kasagaran niya atong ginabuhat mao ang nanglakaw ta, nangadto ta sa tibuok kalibutan ug igor ta nga naghimo nila nga kinabig. We got a lot of converts in the church, but not many disciples. So mo lang ang nahitabo karon igsoon kay daghan kaayo tang kinabig, pero jutay lamang ang tinuod nga mga sumusunod o mga tinun-an. What's a disciple? So unsa di ay ang tinun-an o sumusunod? It's a follower of Christ. Subot pasabot kay sumusunod ni Kristo. Can we have people who say they're Christians, but they say, I don't want to be a disciple? Pwede ba na igsoon nga muangkon ta nga kita Kristohanon, pero muingon pud ta nga dili ko ganahan nga mosunod kang Kristo. Can you be a Christian and then reject the call of God to be His disciple? Pwede ba ka mahimong Kristohanon dayon imo ang isalikway ang tawag sa Ginoo nga mahimong tinunan? Posible ba na? What do you think? Sa inyong una-una.